morning. Ayan, good morning to the brothers and your Sir Rico. Welcome po kayo sa ating pananamahan. Pag-usapan po natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 2. Commit thou to a faithful man who shall be able to please others. Bago lahat, tayo po ay manalangin. Manalangin Diyos, kami na rin po salamat sa isang pagkakataon na nagagalaw sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Dahil manalangin kami na pag-aaralan sa laki at inyong magdala sa lahat. Salamat rin sa inyong magdala sa Espiritu na nagbigay sa amin ng pangunawa upang madali namin maintindihan ang mga bagay na tumutuloy sa iyo. Sa mga oras na ito, dalaga po na ihanda nyo ang puso at pasipan. Sa ito namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Isa pong issue na pag-aaralan natin. Commit thou a faithful man who shall be able to reach others. So, familiar po kayo sa verse na ito. Siguro naman, no? Dito sa verse 1, start natin masahe sa verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou a faithful man, who shall be able to please others also. Then, sa verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Babasahin din natin yung 2 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 5. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, being stand in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they keep to themselves teachers having itching ears. Number 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Then verse 5, but watch thou in all things in your afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So dito po sa binasa ko, mga verses na kung saan ay inuorient po tayo yung kahalagahan ng pangangalaga. Pero paano ang isang tao mangangaral ay hindi naman siya natulog? Paano siya magbahagi na hindi naman niya alam ang kanyang ibinabahagi? Kaya sa mga ito ay pag-usapan po natin yung isang responsibilidad na dapat nating maunawaan. So, dapat ang bawat isa ay matuto. Dahil pag wala na yung mga nagtuturo, sino ang next na magtuturo? So, di kayo, lalo na yung mga kabataan. Kayo ang next na generation na magtuturo din. Sa ngayon ay more on learning muna. Siguro mga 10 years from now, alam niyo na ang ipapangalan niyo, alam niyo na ang katotohanan, at kaya niyo na ibahagi ang mga napag-aralan. Ibig sabihin, napakahalaga ang pag-aaral. Mayroon kang definition dito sa Acts 17:11. Acts 17:11, these were told that those in Thessalonica in that
then receive the word with all readiness of mind, and search the scriptures daily, whether those things were so. So mayroong pangangara, mayroong pagsasaliksik, at ito po ay kailangan. At yung gagamitin natin sa pagsasaliksik ng banal na salita ay ang Biblia. So dapat bang mag-aralan? Yes. So dito po sa chart natin, kung makita nyo, mayroon tayong guide from Genesis to Revelation. Mayroon tayong guide doon sa program ng ating Panginoon at kung saan programa tayo ngayon. So, nasa programa tayo ng Grace Program. Ayun po, kung nakikita nyo, sa Batnaw program, we are under that program. So, commit down to a faithful man who shall be able to teach others. Ang 2 Timothy instructs believers to entrust the grace gospel. So we're talking about grace gospel. Maraming mga gospel tayong narinig sa panahon natin ngayon. Pero mostly, yung grace gospel na tinanggap ni Apostol Pablo doon sa Acts 20:24 ay hindi masyadong naipapangalan. Verse 24, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano po yung gospel na dapat natin i-share, bahagi? Grace gospel. Okay? Yan po ang gospel na napakahalaga under this dispensation of grace. Wala pong ibang gospel na dapat natin ibahagi. Kaya lahat tayo dapat maunawaan natin ano ba yung ibang bilyo na dapat natin i-share sa ibang tao para sila rin ay maligtas. Anong sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So ang kaligtasan po ay ginawa ng Panginoon at ito'y ibinigay sa mga naniniwala sa Kanyang ginawa. So, the believers, 2 Timothy 2 verse 2 instructs believers to entrust grace gospel to trustworthy individuals who are qualified to instruct others. So, dapat ang isang tao ay mapagkatiwalaan at qualified siya na mangaral. So, hindi pwede na basta-basta ipinagkatiwala ang isang bagay na wala siyang kakayanan. Ensuring the continuations of the Christian faith across generations. So, this passage highlights a four-level ministry pipeline. Bakit po? Dahil una, Paul to Timothy. So, yun yung una. Si Apostle Paul, tinuruan niya si Timothy. And then si Timothy, tinuruan din niya yung faithful man. And then yung faithful man to others. So dito kasama na tayo dito. Kaya from Apostle Paul to Timothy, Timothy to faithful man to others. Yan po ang kailangan. Emphasizing the need for spiritual multiplication. So kailangan ko rin mga kapatid. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay nasa upuan lang tayo, time will come ay makapag-share din kayo ng ibang tao. Pasa-pasa lang po yan. Katulad sa
2 Timothy chapter 2. Start kay Apostle Paul, tapos ang next si Timothy, and then kay Timothy to a faithful man, and then from faithful men to others. At yun po ang ginagawa natin. Okay? Yun po ang ginagawa natin. Kaya ini-invite natin ang iba, mga kakilala, ini-invite natin yung mga gusto natin na sila din ay matuto, sila din ay maligtas, sila din ay makarinig ng gospel of salvation. Diba? So more on, isa sa mga part natin is inviting. Bakit po kailangan natin silang i-invite? Yes, para marinig din nila yung kaligtasan na nais ng Panginoon under this present time. Paano ba maligtas ang isang tao under this present dispensation? Ang Panginoon, mayroon siyang actually desire na ang tao ay maligtas. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Isa sa gusto ng Panginoon na kung maaari lahat ay maligtas. Lahat ay maligtas. Pero ang nagkakalungkot po, ilan lang ang nag-response doon sa ibang video ng kaligtasan. Ilan lang po ang nakakaalam sa katotohanan. Bakit kaya? Si Satanas, isa sa mga ginagawa ni Satanas ay hinahadlangan o gumawa siya ng mga distraction para ang tao ay hindi niya maunawaan ang katotohanan. Isa sa ginagawa niya is binubulag niya ang isip ng tao para yung katotohanan ay hindi maunawaan. So dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 4, therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we find God, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to everyone's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ito po ang isang issue dito. But if our gospel, the gospel of grace, be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine unto them. Ano po yung ginagawa ni Satanas? Bilang God of this world, binubulag niya yung isip ng mga tao, yung mga unbelievers. Kumbaga, blinded ang kanilang kaisipan. Ngayon, kung i-introduce mo ang Ebanghelyo, hindi lahat agad naniniwala. Siguro sa atin na pinapangalanan mo, okay kung may isa na naniniwala. Pero mostly, hindi ko pinaniniwalaan ang Ebanghelyo na kaligtasan. So, kung i-examine natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang content dito, ang nilalaman, dapat mayroong tinatawag na consistency. Yung pagtuturo ay hindi po minsanan. Consistent po. Anong ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagtuturo. Kasi, ang ginagawa natin is yung natutunan mo ay ipinapasa mo doon sa tao na yun. Yung natutunan mo,
ay gusto mo na matuto din yung tinuturuan mo. Kaya consistent dapat yung pagtuturo. Hindi yung magtuturo ngayon tapos next ayaw na. Dapat tuloy-tuloy lang ang pagtuturo. So the teaching must be based on the established doctrines. Ano ba yung established doctrine? Dito po sa writings ni Apostle Paul, ang established doctrine, yung kanyang tinanggap. Yung tinanggap ni Apostle Paul na katuruan, yun po ang established doctrines na dapat nating ipangaral. And still heard from reliable witness source or sources ayon doon sa binasa natin. Ngayon, ano ang established doctrines in our time? The gospel of grace or the grace doctrine. Yung tinanggap ni Apostol Pablo na hindi dapat pwedeng mapalitan. Yun po ang established na doctrine under this present time. Ano ba? Meron tinatawag criteria. The selection and the criteria. The recipients must be faithful, reliable, trustworthy, and characterized by spiritual maturity. So, ang criteria na dapat faithful ang isang believer. Hindi yung believer na on and off. Na nakuha yung point, yung believer na on and off, ibig sabihin, kung gusto lang niya o hindi. Faithful ba ang tawag doon? Hindi. Hindi faithful ang tawag doon. Ibig sabihin, nasa category siya ng immaturity. Nasa category ng immaturity. Bakit? Dahil ang kanyang paniniwala ay nasa moody. Kung gusto lang niya o hindi. Meron sinasabi si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, let a man so upon us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Number 2, moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful. Dapat po ang isang mananampalataya ay faithful, reliable, trustworthy. Yan po yung ma-qualify po siya na mangaral. Ano ba? Competence. They must be able to teach. Kasi hindi lahat ng nag-aaral, nakikinig, o mga believers ay able to teach. Bakit kaya? Kulang ng kaalaman, yung commitment, at yung accountability, yung desire. So, hindi guarantee na yung tagal sa church, hindi yung guarantee na ang tao ay isang able to teach. Be able to teach. They must be able to teach, meaning they possess the capability to study. Kaya pag sinabi natin mag-aaral, ilan lang po ang nag-aaral. Pag sinasabi natin mag-Bible study, ilan lang po ang gusto ng Bible study. Subukan nyo na sabihin sa mga tao, pwede ba tayo mag-Bible study? Anong sagot nila? Wala akong time. Wala akong panahon, busy ako. Wala. Hindi nila na-realize na ang Bible study ay pinag-aaralan natin ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Habang nandito tayo sa mundong ibabaw, mayroon siyang plano hanggang eternity. Pagsasabihin natin, pwede ba tayo mag-Bible study sa bahay mo? Pwede ba tayo mag-Bible hearing? Karamihan po
po walang panahon sa Panginoon. Karamihan walang panahon sa Panginoon. Bakit kaya? Alam ba nila na may Diyos? Alam ba nila na mayroong Panginoon? Pwedeng nasa isip lang nila. At saka lang namin sambahin ang Panginoon kung kailangan na namin. Ganun po mostly ang reality. Pero dapat hindi ganun. Okay? Pag sinasabing Bible study, buksan natin yung bahay natin for Bible study. Hindi yung i-delay natin. Okay? Hindi natin pwedeng i-delay. Kung tungkol sa Panginoon, dapat yun ay number 1 kung tutusin. So, dapat bang pagkakanan alamin ang banal na kasulatan? Yes. Okay? Ano ba? Purpose. The ultimate goal is to prevent the message from stopping with one generation, ensuring the continuation of the faith. Ang goal pala kung bakit kailangan. Kasi pag hindi, ma-stop yung next generation, wala nang magtuturo. Ipalagay natin, wala nang mga Bible teachers. Dahil maraming ayaw, dahil maraming tao na ayaw magbasa sa Bible, maraming tao na hindi naniniwala sa Biblia. Next generation, ipalagay natin, wala nang Bible, wala nang magtuturo. Ano kaya ang paniniwalaan ng mga tao? Next generation, wala na. Kawawa ang next generation. Kaya ngayon ka lang, in-encourage natin ang bawat isa para hindi ma-stop ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Tayo ang gagamitin for next generation na sila din po ay matuto. Apostle Paul emphasized the importance of mentoring and passing on sound teaching to trustworthy and capable leaders in the church. Yun yung ginawa ni Apostle Paul. Napansin niyo? Si Apostle Paul, ang ginawa niya ay mini-mentor niya yung mga leaders sa church. And then, yung leaders sa church ay kanya naman ipinapasa doon sa mga church leaders. Nakuha niyo po kung gaano kaganda po yung sequence from Apostle Paul. Tinuruan niya si Timothy. And then Timothy, ipinapasa niya doon sa mga trustworthy, capable leaders. Ang ganda pag ganun po yung nakita natin, yung sistema na ginawa ni Apostle Paul. Diba? Natawa niya naman yung concept from Apostle Paul. Timothy, isang church leader, si Timothy. And then si Timothy, ipinasa niya doon sa mga trustworthy at capable na leaders. Ganun lang po. So this principle ensures the continuity of what? Grace Gospel. Okay? May tuloy-tuloy po ang pangaral. Hindi po may stop. So yun yung ginawa ng Apostle Paul at hanggang ngayon ay ating ibinabahagi. Kaya we are open sa ibang religious sect na gustong umattend sa ating fellowship. Ini-invite natin sila na umattend sa fellowship para ma-share din natin ang mga katotohanan from the Word of God, lalo na under this present dispensation. So, yung kahulugan ng instruction doon sa 2 Timothy chapter 2, balikan na po natin 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the
Among many witnesses, the Son committed down to a faithful man who shall be able to teach others also. Commit down refers to entrusting. Commit down refers to entrusting responsibilities or teaching to someone dependable. Diba yun yung ginagawa natin? Refers to entrusting responsibilities or teachings to someone dependable. Yun po ito po yung maganda. Dumami yung mga tao na may kakayanan na mag-share, maganda po. Mas madali po yung tinatawag na pagdami, pag marami ng magtutulong. Ano pa? A faithful man is someone who is trustworthy, morally upright, and spiritually mature. Faithful man is someone who is trustworthy. Ayan. And then the person must be able to teach others, passing on knowledge and training new leaders. Kung ano yung alam natin, wag natin sunugin. Kung ano yung alam natin, ay ibahagi din natin. Nakuha niyo yung kwento, yun yung tinatawag concept of multiplication, na mas dumami ang mga nakakaalam, hindi lang ikaw, kundi lahat ng tuturuan mo ay matututo din. Di ba? Ang ganda, pag ganun yung gagawin natin, invite, and then share. Ganun po, invite, and then share. Pag natuto yan, mag-i-invite din sila, and then mag-share. Ang ganda po, pag yun ang gagawin natin. Doon po mag-start. Pag hindi mo kaya nang i-share, kaya nga mag-invite. Kung hindi mo kaya mag-share, pero kaya mo mag-invite, tama? Yun yung gagawin mo. Invite and then iba ang mag-share. At yung inimbita mo, natuto na ang naunawaan yung programa ng Panginoon, kanya din ibabahagi sa iba. Ganun kaganda. Kaya habang hindi pa nangyari yung rapture, yung inantay natin, ito po, pag hindi pa nangyari yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ganitong fellowship. Okay? Tuloy-tuloy po natin gagawin yung fellowship for our spiritual maturity. Ano pa? The importance of faithful leadership. The importance of faithful leadership. Ito palang napakahalaga. Dapat faithful ang isang leader, lalo na sa ministry, sa mission para sa Panginoon. Gusto kong basahin yung sa Titus 2:1-7. Ito po ay pinag-usapan dito yung sa mga leaders. Titus 2:1-7, verse 1. Ito po ang sinasabi, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not giving too much wine, teachers of good things. Dito po mayroong advice, instruction, si Apostle Paul doon sa mga aged men and aged women, na sinasabi niya na dapat hindi sila false accusers,
not given to much wine, teachers of good things. Ano pa? Verse 4. Ito ang pinag-usapan nito yung leadership. Number 4, that they may teach the young women. Ibig sabihin, ito yung mga age. O sabihin natin yung elder men, elder women, sila po ay magtuturo doon sa mga younger. Yun po yung concept. Tuturuan yung younger. Kaya sa verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, and then to be discreet, chaste, keepers at home, good obedience to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Number 6, young men likewise exhort to be sober-minded. Number 7, in all things showing themselves a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. So yun po yung tinatawag na category ng isang faithful leaders. Faithful leaders preserve the truth of the gospel and prevent distortion. Hindi pwede na baguhin yung katotohanan, kundi mai-preserve yung katotohanan. Hindi pwedeng baguhin ang Ebanghelyo. Dapat ipapangaral kung ano yung nakasulat. Hindi i-pervert, baguhin. Okay? Dapat i-preserve. At yun po ang dapat nating gagawin. Preserve the truth of the gospel. Ano ba yung gospel? Kung pupunta tayo sa 1 Corinthians 15, dapat yun yung may emphasize 15:1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and were in his hand. Number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Dapat ma-preserve. Hindi siya dapat baguhin. Sa panahon natin ngayon, may mga ibang na-introduce na sasabihin katotohanan. Pero without supporting evidence from the Scriptures, ay hindi natin pwedeng i-consider as yun yung katotohanan. At kung nasa Bible man, dapat dito natin malaman kung yung katotohanan na yan ay para sa panahon natin ngayon. Dahil sa Bible, mayroon pong pinag-usapan na time past, but now, ages to come. So katotohanan din yung sa time past, yes, pero hindi na siya pwedeng gagamitin mong business dito sa But Now. Dahil sa But Now program, ang katotohanan na ibinigay ng Panginoon ay para lang dito, ay hindi kasama doon. So mayroong katotohanan doon, mayroon din doon, mayroon din dito. So dapat, hindi pwedeng may paghahalo yun. So they serve as an example of godly living for others to follow yung isang leaders. Dito po sa 1 Timothy chapter 3, another issue regarding pa rin sa faithful leadership na na-mention sa 1 Timothy chapter 3, 2 hanggang 7. Number 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, good behavior, given to hospitality, up to kids, not given to wine, no striker, not greedy, or filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his
verse 6, not being lifted up with pride, he fall into condemnations of the devil. 7. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproofs and the snare of the devil. So ito po yung tinatawag na qualification. Ang daming qualification. Ito po, na-mention ay yung bishop. Okay, bishop. So ano ba yung bishop? During that time, ang bishop ay isa siyang overseer. So, siya po sa Paul, marami siyang mga established na local church or may mga churches. Itong bishop, sila yung overseer. Pumupunta sa mga iba't ibang local church at nag-oversee. At ito po yung qualification ng bishop na mention dito sa 1 Timothy chapter 3. Pero sa overall, yung qualification ay hindi lang sa bishop. Lahat ng mga leaders, church leaders, ay same qualification. So, ano po ang punto doon? Para ang katuruan ay hindi mabago. Actually, yun naman ang goal doon eh. Dapat yung katuruan, yung ebanghelyo ay hindi mabago. Dapat ma-preserve at ang pwedeng ma-preserve ay ang mga faithful leaders. Diba? Yun po eh. Hindi dapat baguhin. Hindi dapat baguhin ang ebanghelyo kung ano yung sequence, ano yung ibinigay ng ating Panginoon, yun po ang dapat natin sundin. Tuloy. Multiplication of godly teachers. Meron ba mga ungodly? Yes, marami po. Ang nais ni Apostle Paul, dapat marami ang mga godly teachers mag-multiply. Paul's instruction emphasizes training others who can claim more. Kaya nga ba tayong ganitong pagtitipon? Dahil dito po mag-start yung training. Di ba? Ang training dito po mag-start. Dapat ang bawat isa ay committed. Mayroong commitment dapat. Hindi pwede na gagawin lang kung maisip. Hindi po. Mayroong commitment. Di ba? Training others who can claim more. Creating a genuine spiritual leadership. Ano ba ang goal? Si Apostle Paul, ang goal niya dapat maraming mga teachers. Dapat ba natin tularan yun? Yung ginawa ng Apostle Paul. Yes. Saan mag-start? Saan mag-start yung training ground? Saan mag-start yung training? Dito. Dito sa church. Kaya mga kabataan, training. Lahat tayo nag-train. Bakit? Pagdating ng panahon, kayo na rin amat. Ganun lang po yan. Hindi naman lahat ng panahon ay trinitrain pa rin walang hangganan, diba? Kumbaga, trinitrain yun, later on, tayo na rin ang mag-train. So, ang nais ni Apostle Paul, dapat marami yung godly teachers. Teachers of what? Teachers the grace gospel. Yun po ang ipapangalan natin. This ensures that sound teaching continues across generations of believers. Ang ganda kung ma-imagine natin from this generation and then pass on to next generation of believers. O diba?
generations of believers. Kasi yun yung actually ang nais ni Apostle Paul na mayroong generation of believers in start this generation and the next generation may pasa generation of believers. Di ba ang saya? Kung ganun po. Kaya, isa sa mga mission natin, huwag tayo magsawang mag-invite. Pag ayaw niya, sa iba naman. Then, balikan mo na lang, i-invite mo pa rin. Pupunta, kumbaga, keep on inviting dito po sa fellowship. Hindi naman buong araw 2 hours lang, di ba? Hindi nga tayo hindi nga buong 2 hours Tapos pag-aralan lang natin ang tungkol sa Panginoon, ano yung plano ng Panginoon sa bawat isa. Okay? Next, number 4. Number 4, qualities of a faithful teacher. So mayroon pong yung dapat na gampanan. Dapat reliable and trustworthy in doctrine and character. So isang example natin dyan, si Apostle Paul. Kasi siya po yung pattern. Anong sabi sa 1 Timothy 1, verse 16. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Sino po yung pattern ng mga grace believers under the dispensation of grace? Sino po yung pattern natin? Si Apostle Paul. Siya yung ating kumbaga modelo, example. I obtain mercy that in me, Apostle Paul, in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Pattern siya sa ano? Sa pagtuturo. Pattern siya sa pagtuturo. Si Apostle Paul, ang dami niya na-encounter habang siya nagtuturo, pero walang nabago sa kanyang paniniwala. Na kanyang, kahit sa kabila ng kamatayan, paghihirap, walang nabago sa kanyang paniniwala. Kahit sino yung kanyang kaharap, ay kanyang pinangaralan. Kahit ano ang estado ng tao na kanyang kinakaharap, ay pinapangaralan niya. Kahit mga opisyalis, diba? Mga opisyalis, king, mga pinuno ng Sanhedrin, opisyalis, mga kilalang tao, lahat ay kanyang pinangaralan. So, ibig sabihin, ay walang pinipili pala. Kung gusto mong i-share ang katotohanan, walang pinipili doon. Kahit sino. Yan yung ginawa ng Apostle Paul. Nung sinasabi niya, follow me as I follow Christ, ito po yung tumutukoy doon sa kanyang pangangaral, doon sa gospel na tinatawag niya. Ibig sabihin, tularan natin siya doon sa kanyang pangangaral. Tularan natin siya sa doktrina na kanyang ipinapangaral. At nabanggit natin kanina kung anong doktrina ang kanyang ipinapangaral. Balik na tayo sa 2 Timothy 4. Yung sa verse 1, sinasabi dito, preach the word, be instant in season,
out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Ano ang kwento? Kahit wala sa panahon or nakapanahon, dapat natin ibahagi ang katotohanan. Dito sa verse 3, bakit kaya na ganun yung scenario? Sa verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kumbaga, darating ang panahon na ayaw na nila ang katotohanan. But after their own lust, ang gusto na lang nila yung kagustuhan na lang nila. Shall they keep to themselves teachers, having itching ears? Sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Ayaw na nila papakinggan ang katotohanan. Pero ang gusto nila, and shall be turned unto fables. Kung gusto na lang nila yung kwento na lang, yung katotohanan, hindi na nila papansinin, ang katotohanan ay baliwalain lang, at ang gusto na nila ay yung mga kwento na lang. Hindi po pwede na yung kwento na lang ang ating dapat gagawin. Dahil dito sa binasa po natin, napakalaga po kung namaan ang katotohanan. Reliable and trustworthy in doctrine and character. Like Apostle Paul, Timothy, at yung iba pang mga leaders na nabanggit kasama ng Apostle Paul. Spiritually mature and able to guide others in faith. So ano po ito? Pag sinasabing able to guide others, mayroon kang concern. Doon sa kanyang paniniwala, gusto mo na siya din ay mag-grow, gusto mo rin na siya ay matutong, igagay natin sa katotohanan. Skilled in teaching and able to communicate truth clearly. Dito tayo sa 1 Timothy 4:6. 1 Timothy chapter 4 verse number 6. If thou hold the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, notice, in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Napansin nyo dito, knowledge up in the word. So, mayroon talaga na knowledge nyo, mayroong pagtuturo, mayroong training. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine. Idagdag pa natin yung Titus 1:9. Titus chapter 1 verse 9. Holding fast the faithful words as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Holding fast that faithful word as he had been taught, he may be able by sound doctrine. Skilled in teaching and able to communicate truth clearly. Paano po ma-attain ang pagiging skilled in teaching? Balik pa rin siya pag-aaral. Anong sabi sa 2 Timothy 2:15? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kailangan mo na mag-aaral. Okay? Hindi ko natin limitahan ang pag-aaral. Ang pag-aaral po ay takes time. Hindi po minsanan. Habang buhay na tayo sa mundong ibabaw, tuloy-tuloy ang
pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Ano ba? Bakit si Apostle Paul ay isa siya sa ginamit na halimbawa ng ating Panginoon? Kaya dito sa sinabi niya, follow me as I follow Christ in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Be ye followers of me even as I also am of Christ. At nabanggit ko natin na kung ano yung kanyang pangaral, yun lang din po ang ating ginagawa. Kasi pag binabago natin yung gospel na kanyang ipinapangaral, ay hindi po pwede. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, but thou we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. And as we said before, so say I now again, if anyone preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Pwede bang baguhin? Sumunod tayo sa kanya. Inaamin natin na siya yung apostol natin, si Apostol Paulo, pero yung ang itinuturo natin ay iba sa kanyang ipinapangaral. Ang sabi niya, let him be accursed. Mayroon pa siyang tawag sa mga nagtuturo na iba sa kanyang itinuturo. Anong sabi niya sa 2 Corinthians 11:4? For if he that cometh preach another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not received, ye might well bear with him. Sinabi niya dito, kung may darating sa inyo na magtuturo ng ibang Kristo, o darating sa inyo na magtuturo ng ibang Ebanghelyo, or may darating na magtuturo ng ibang Espiritu, ang sabi niya sa verse 13, sila po ay mga false apostles, sila ay mga deceitful workers. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Tinatawag niya yung mga nangangaral ng ibang Kristo, nangangaral ng ibang Ebanghelyo, nangangaral ng ibang Espiritu, ay mga deceitful workers. Bakit deceitful workers ang tinawag niya? Dahil iba sa kanyang ipinapangaral. Lahat ng iba sa ipinapangaral ng Apostol Paulo ay mga deceitful workers ayon sa kanyang sinabi. So ano kaya ang dapat natin ipapangaral? Yung ipinapangaral niya. Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Paano tayo magiging faithful na mangaral? Huwag baguhin yung instruction. Paano tayo magiging faithful na mangaral sa salita ng Diyos? Huwag nang baguhin ang gospel na dapat para sa panahon natin ngayon. Kasi lahat ng nabago ay mali. Lahat ng binabago ay hindi na po ang tawag sa atin ay faithful. Di ba ang nais ni Apostle Paul, lahat tayo ay faithful doon sa ating ipinapangaral. Kung ano yung gospel na kanyang itinuturo, yun lang din ang ating itinuturo. Balik tayo sa 2 Timothy 2 verse 2.
ipinapakasalan niya. Kung ano yung tinanggap niya mula sa ating Panginoon, ay ipinapakasalan din niya. Balik tayo sa 2 Timothy 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, who shall be able to teach others. May pinagawa doon, walang binabago doon. Kung ano yung alam ni Apostle Paul, ipinasa lang niya, itinuturo niya kay Timothy, and then si Timothy, itinuturo niya doon sa faithful man, walang binago doon. Kaya ang tawag siya ay faithful. Balikan din natin yung 1 Corinthians, binasa natin kanina. For 2 Corinthians 4, 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ. So we are considered as ministers of Christ, lahat tayo. And stewards of the mysteries of God. Number 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Paano po natin ma-describe na faithful ang isang tao na iba yung kanyang ginagawa? Halimbawa, dito sa programa, paano tayo tatawagin faithful sa ministries na binigatiwala ng Panginoon nang itinuturo natin yung doon sa time pass, hindi yung sa but now. Pag sinasabing faithful, kung ano yung katuruan na in-interest sa atin, ano yung doktrina na in-interest sa atin, yun ang ating ipapangalan. Faithful ang tawag doon. Pero kung ipinapangalan mo iba, faithful ka ba ang tawag? Hindi. Hindi na faithful ang tawag doon. Hindi na faithful ministers, teachers. Dahil ang ipinapangalan ay iba. Nakuha yung point ba? Kaya nga, dito sa binasa natin sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. At ang good news pa dito, kung ginagawa lahat ng mga believers, yung nalalaman, mayroon kong reward. Okay? Dito sa 2 Timothy, mayroong na-mention si Apostle Paul sa verse 7 hanggang 8. O sa verse 6, chapter 4, 2 Timothy, 6 to 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day. At that day, ito po yung sa rapture, sa judgment seat of Christ, or sa rewarding. And that to me only, hindi lang sa Kanya. Kasama na tayo. But unto all them also that love is appearing. Hindi lang siya makakatanggap ng reward. Lahat ng mananampalataya as long as mananatili doon sa katuruan. Number 5, spiritual significance in trusting faithful men strengthens the church and protects it from false teachings and division. Yun po yung spiritual significance doon sa 2 Timothy 2, verse 2. Kaya pala na dapat ma-maintain. So kung mali na yung turo, alam mo na kasi may pattern eh. May pattern. So in trusting faithful men strengthens the church, and then that faithful men protect it from false teachings and division. Kasi maraming mga false teachers, ang gusto lang niya sirain, wasakin ang church. Basahin natin yung Romans 16,
17, 18. Romans chapter 16, 17, 18. Verse 17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. So may mga false teachers, sa panahon natin ngayon, maraming false teachers. Paano natin ma-identify ang false teachers? Binabago yung Biblia. Paano natin ma-identify ang false teachers? Itinuturo yung mga katuruan na hindi na applicable under the bat now at pilit na ipapagawa yung mga nangyari sa time past ay pilit na ipapagawa sa panahon ngayon. Yan po ang mga indication. May numero para sa panahon natin ngayon, yun yung instruction na dapat nating sundin. Yung mga turo sa time past ay turo for learning purposes lamang po. Pag sinasabing learning purposes, para naman matutunan, malaman natin paano nag-work ang Panginoon during that time. Okay? So, ang spiritual significance, ulitin ko po sa 2 Timothy 2 verse 2, entrusting faithful men strengthens the church and protects it from false teachings and division. Bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, believers should commit sound teaching to faithful men who can teach others, ensuring the continuity of the grace gospel, spiritual growth, and the multiplication of godly leaders. This principle highlights the importance of mentorship, trustworthiness, and the passing on of biblical knowledge rightly divided. Sana po, naunawaan po natin yung concept ng 2 Timothy chapter 2 verse 2. Lahat tayo ay mayroong mission, lahat tayo ay mayroong tungkulin, kailangan lang natin pag-aralan, alamin. At saan lugar dapat pag-aralan? Dito po sa lugar ito, every Sunday, atin tayo every Sunday, and keep on inviting. Maraming salamat at maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ng iyong pinaganoon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa iyong madalas kita na aming napag-aralan. At sa iyo po namin,